Welcome to Donmar TV News Channel. Maaring strategy lamang ng Pangulong Duterte ang hindi nito pagbibitaw ng matatalim na salita laban sa China. Sinabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban Jr. sa DCRH na hindi lang kasi issue ng West Philippine Sea ang isinasaalang-alang ng pamahalaan sa pakikipagrelasyon nito sa ibang bansa. Posibleng iniiwasan lamang niya ng gobyerno na mas tumindi pa ang sitwasyon tulad ng nakalipas na administrasyon ng dating Pangulong Noynoy Aquino kung saan nagkainitan ang Pilipinas sa China dahilan para maipit ang exportation ng saging mula sa ating bansa. Senator Manny Pacquiao, look into my eyes. Tomorrow is the day. It's gonna be a tough day for you. Because you're not gonna fight inside the ring. Wow. We're gonna talk about life. We're gonna talk about what is your plan. O ito naman si Manny Pacquiao. Teka muna. Bakit naman Manny mukhang ano ka na rin? Sa bagay, ang sinasabi, tatakbo siyang presidente. Meron na nga mga jingles eh. Senador Manny, gaya ng sinabi ko sa inyo, this is not your time, hindi ito ang panahon mo. At yung sinasabi mo na pag hindi ka tumakbo, mawawala na yung kasikatan mo. Hindi totoo yun. Palagi ka ng sikat. Legend ka nga eh. Pero itong panahon ni Mayor Sara o kaya ni Senador Bongo at ni Presidente Duterte pa rin, hindi pa ninyo panahon. Merong darating sigurong panahon. Pero habang hindi mo pa panahon, ang payo ko sa iyo, Senador Manny Pacquiao, huwag ka nang sumali dyan sa mga kasama mong senador na wala nang nakitang maganda. Kasi bumabanat ka. Sabi mo, si Presidente, dapat ipanindigan niya yung posisyon niya dyan sa West Philippine Sea. Nakukulangan ka. Yun din ang linya ng mga kasama mo na matagal na nating sinasabi. Pinipilito nila. Sabi niya kasi magpupunta siya sa China, sasakay ng jet ski. Naku, kayo talaga. Unang-una, hindi niyo man napapansin si Presidente. Ang estilo niya, may drama eh. Meron siyang drama. Kaya yung sa jet ski, di ba sabi niya, kaya naman na. Ano ko lang yon, kung baga, pinapakita niya lang na hindi siya papayag na itong mga China papasok sa ating teritoryo at aagawan tayo. Hindi pa pwede yun. Ayaw nila yun. O siya nga pala, sabi ni Special Envoy Dingbora, sabi niya, kausap ko kaninang umaga eh. Sabi niya, Sal, alam mo may nabasa ako. Pa-research mo yan sa mga staff mo. Ano ba kako yan? Alam ko, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yung presidente natin, merong pinirmahang kasunduan ang China, ang Vietnam, at ang Pilipinas na joint exploration ng natural resources dun sa pinag-aawayan nila. Pero, pinawalang visa yan sa panahon ni Pinoy, sabi niya. O, biro mo yun. Di ba sinasabi ko ng mga ito, kailangan magkaroon kayo ng alliance sa mga ibang bansa pa. Meron na palang alliance, pati kalaban nga may alliance na. Kumbaga, they're settling the differences. Inaayos nila yung diferensya nila sa pamamagitan ng pag-uusap. O, yun pala Pero paparesearch po natin para malaman natin kung ano ba yung pinag-usapan na yun. So, ang punto po natin, yung mga kritiko, yung mga oposisyon na senador, naku, tigilan nyo na ang pangarap nyo na matalo nyo si Presidente. Si Presidente, napaka matapat na manggagawa ng gobyerno. Walang kabahid-bahid na balat kayo kasi itong taong ito Kaya ito minamahal, niyayakap ng taong bayan Wala
Kaya yung kanta ni Anthony Castello, pakinggan niyo yung kanta niya, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Kay Presidente, hindi applicable yung kanta ngayon. Hindi ito balat kayo. Kita niyo naman. Pag galit siya, nagmumura siya. Sabi nga nung nakausap natin sa Muntinlupa, bakit naman? Ano bang masama magmura? Ako nagmumura din. Lahat naman nagmumura pag galit ka. Bakit naman hindi magmumura si Presidente? Ang dami mga siraulong politiko. Ang dami, sabi niya, magnanakaw ng politiko. Ang daming mga magnanakaw ng pera ng bayan. Maraming mga nagtutulak ng droga. Maraming kriminal. Magagalit talaga. Magmumura talaga yan. Sabi niya, anong gusto nila? Yung disente, mabait, pagkatapos ang gulo ng bayan natin. Nandiyan ang droga, nandiyan ang mga kriminal, nandiyan ang nakawan. Yung bang gusto nila? Hindi, dito kami Presidente Duterte. You see? Alam niyo, meron akong ibibida sa inyo. Yung isang kaibigan ko, atinista, pinagkakaisahan daw siya ng mga kabats niya dahil puro anti-Duterte. Siya lang daw ang pro-Duterte. Sa inis niya raw, sabi niya raw sa kanila, tigilan niyo na galit kayo sa China. Gustong-gusto niyo mga Amerikano. Ayaw na ayaw sa China. Pero, sabi niya, PI, tingnan niyo yung mga braso niyo. Ano ba ang itinurok niyo kung hindi Sinovac? China yon. Ang kapal ng mga mukha ninyo. O, yan. O, yun kita. Binida ko kay Presidente kagabi. Ang tawa niya, tama. Yun, okay yun Exactly. Sabi ko, and I will quote this friend of mine. And I just did that. Ito naman si Manny Pacquiao. Teka muna. Bakit naman Manny, mukhang ano ka na rin? Sa bagay, ang sinasabi, tatakbo siyang Presidente. Meron na nga mga jingles Senador Manny, gaya ng sinabi ko sa inyo, this is not your time, hindi ito ang panahon mo. At yung sinasabi mo na pag hindi ka tumakbo, mawawala na yung kasikatan mo. Hindi totoo yun. Palagi ka ng sikat. Legend ka nga Pero itong panahon ni Mayor Sara o kaya ni Senador Bongo at ni Presidente Duterte pa rin, hindi pa ninyo panahon. Merong darating sigurong panahon. Pero habang hindi mo pa panahon, ang payo ko sa iyo, Senador Manny Pacquiao, huwag ka nang sumali dyan sa mga kasama mong senador na wala nang nakitang maganda. Kasi bumabanat ka. Sabi mo, si Presidente, dapat ipanindigan niya yung posisyon niya dyan sa West Philippine Sea.